Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our head in silence. We tell God our own intentions. Let us pray. O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we earnestly ask and exhort you in the Lord Jesus, that as you receive from us how you should conduct yourselves to please God, and as you are conducting yourselves, you do so even more. For you know what instruction we give you to the Lord Jesus. This is the will of God, your holiness, that you refrain from immorality, that each you know how to acquire a wife for himself, in holiness and honor, not in lustful passion, as do the Gentiles who do not know God, not to take advantage of our exploit, a brother or sisters in this matter. For the Lord is an avenger in all these things, as we told you before, and solemnly affirm. For God did not call us to impurity, but to holiness. Therefore, whoever disregards not a human being, but God, who also gave this Holy Spirit to you. The word of the Lord. Thanks be to God. Rejoice in the Lord, you just. Rejoice in the Lord, you just. The Lord is King. Let the earth rejoice. Let the many elves be glad. Justice and judgment, the foundation of his throne. Rejoice in the Lord, you just. The mountain melts like wax before the Lord. Before the Lord is all this earth. The heavens proclaim his justice, and all the people see his glory. Rejoice in the Lord, you just. The Lord loves those who hate evil. He guards the life of his faithful ones. From hands of the weak, he delivers them. Rejoice in the Lord, you just. Light dawns for the just, and gladness for the upright of heart. Be glad in the Lord. You just give thanks to his holy name. Rejoice in the Lord, you just. Please all stand.
Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out and meet him." Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise ones replied, "No, for there may not be enough for us and for you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves." While they went off to buy it, the bridegroom came, and those who were ready went into the wedding feast with him. And the door was locked. Afterwards, the other virgins came and said, "Lord, Lord, open the door for us." But he said in reply, "Amen, I say to you, I do not know you. Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang karugtong ng mga pagbasa kahapon, particularly the Gospel reading, ang mga pagbasa ngayon, particularly today's Gospel reading, sapagkat parehong paghahanda ang lundo ng mga ebanghelyo. Paghahanda para humarap sa ating Panginoong Hesukristo. At katulad ng nasabi natin kahapon sa ating pagninilay, yun din ang ipinapakita na dapat nating gawing paghahanda sa ebanghelyong narinig natin ngayon. Paghahanda not in the way we want, but in the way God wants. In His terms, in His own standards. At sinasabihan tayo ni St. Paul ngayon in his letter to the Thessalonians kung paano maghanda sa pagharap sa Panginoon in His own term and standards. Sabi niya dito, and I quote, "This is the will of God." Ito ang gusto ng Diyos na maging paghahanda natin. Paraphrasing it. "Your holiness, that you refrain from immorality." Ang gusto ng Diyos ay maging banal tayo at umiwas sa kahalayan. Pagnilayan po natin ang dalawang yan. Una muna dun sa holiness o kabanalan, tapos dumakot, i-connect na natin sa pangalawa sapagkat magkakonekta ang dalawang yan. Holiness. Madalas iniisip natin ang pagiging banal ay yung magsimba, magdasal, magkawanggawa, tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga dukha, etc. Tama po yan. Pero ang lahat ng ito, sa una pa lamang ay dapat maging produkto ng isang buhay na banal na. Sapagkat kung hindi manggagaling ang mga mabubuting bagay na gawain ito sa buhay na hindi pa banal, magiging kaplastikan lamang ang lahat ng ito, magiging kulang ang lahat ng ito para sa ating Panginoong Hesukristo. In fact, kung tayo'y banal na, madali na lang gawin ang mga bagay na sinabi ko. Magsimba, magdasal, magsakripisyo, magkawanggawa, tumulong sa kahit sinong tao. At yung pagiging banal ay yung nakatulad natin si Kristo. And so, while of course I would not recommend na itigil muna natin ang mga ginagawa nating mabuti habang hindi pa tayo tunay na mabuti, sapagkat ang lahat naman ng mga gawain ngayon na nakapagpapabuti, ang sinasabi ko ay habang gumagawa tayo ng mga mabubuti, asikasuhin natin ang ating sarili sapagkat ang mga sinabi nating gawain pagpapakabuting yan ay palabas o panglabas lamang. Ayusin natin ang ating kalooban upang sabi nga sa aklat ni St. James 1 verse 3, that we may be complete, lacking in nothing sa relasyon natin sa Panginoon natin. So much so na matatanggal ang mga pangit
na pag-uugali o palsong katangian natin na nag-uugat sa puso natin upang mas ma-conform tayo sa Panginoon natin, upang maging tunay ang kabanalan natin. At sinasabi ngayon ni St. Paul kung paano natin yan madaling gawin. Sabi ay, ang gusto ng Diyos ay maging banal tayo at umiwas sa kahalayan. Ito, magkarugtong. God's will is our holiness, and that we refrain from immorality. Sapagkat ang kahalayan ng pagiging makamundo ay hadlang sa pagiging banal ng isang tao. In fact, habang tayo'y nagiging mahalay, nalalayo sa Diyos ang ating buhay, tayo'y nagiging hindi kamukha kundi ibang-iba. Hindi na tayo nagiging kawangis ng Diyos. Kaya nga ang magandang sukatan, kung tayo'y talagang banal na o mabuti na, ano ang attitude natin sa kalaswaan, sa kahalayan? Do we entertain bad thoughts, green jokes, kahit mga biruan lang yan? Do we say no sa mga bagay na hindi dapat nakikita, hindi dapat binabasa, hindi dapat pinapakita, kahit pa for entertainment purposes lang yan? Kamakailan ay nag-viral yung dance moves ni Marian Rivera. Napanood niyo po ba yun? Ako natutuwa dito eh. Kasi mapapansin po ninyo yung suot niya, maluwang na shirt, maluwang na pants, malaking shirt, malaking pants, nakakap pa. Kaya konting skin lang niya makikita mo. Pero ilang views? 175 million views. Parang ganun eh. Tinda. Bakit ako natutuwa dyan? Sapagkat sabi nga po ng isang comment, ito ang malinaw na pruweba na para makakuha ka ng milyong-milyong views, hindi mo kinakailangan ipakita ang iyong katawan para pagpiestahan o panoorin hangaan lang. Tulad ng ginawa ni Marian, walang pinakitang skin, pero milyon ng views. Maganda ang pagtangkilik ng tao. Kaya lang sabi ng isang komento, huwag kayong magmarunong sapagkat hindi naman lahat ng sumasayaw ang mukha ni Marian. Nakakatawa, pero para bang sinasabi rin ng comments na yon. Kaya kayong mga hindi kagwapuan o kagandahan, talagang dapat magpakita kayo ng katawan. Ganun ba? Ganun na ba tayo? Normal na ba ito? Tandaan po natin yung hangarin para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo that we live in this world, pero hindi tayo dapat na maging makamundo. Hindi tayo dapat padala sa impluensya ng mundo sapagkat ang mundo ang nagbubulid sa atin na maging mahalay, na maging immoral. Meron daw isang kwento ng isang tao na very strange yung kanyang itsura. In as much as wala siyang katulad na itsura sa mga kapiling niya. Mga nakikita niyang tao, hindi niya kamukha. Hindi niya kamukha na medyo mataas ang hairline niya, medyo malaki ang mata niya, medyo mahaba ang tenga niya. Parang ganon. So, strange ang itsura niya. Wala siyang kamukha sa mga tao na nakakapiling niya. So, feeling niya, pangit na pangit siya. Kaya nahiya siya. So, ang nangyari, dinala siya ng mga maganda o gwapong ito sa paningin niya sa isang lugar at doon siya pinakawalan. Sa lugar naman, nakita niya, ang dami niyang kamukha. Strange din ang itsura. Walang tao na kamukha ng mga magaganda at gwapong tao sa paningin niya sa pinanggalingan niya. Pero bukod tanging may isa, nakayuko, hiyang-hiya. Ayun, kamukha ito ng mga taong kapiling niya sa lugar na pinanggalingan niya. So dapat yung taong yun mapunta rin sa lugar na pinanggalingan niya. Ang punto ng kwento ay talagang kapag wala kang kamukha, ikaw ay mahihiya. Pero sana, hindi tayo maging ganito. Wala man tayong makamukhang makamundo sa mundong ito, ay huwag tayong maya, huwag tayong matakot because there's nothing wrong with us. Something is very wrong with them and not with us. Kung tayo ay hindi kamukha ng mga makamundo, lalo pat kung tayo naman ay mas nakakamukha ni Kristo. Remember what the Bible says, God's ways are not like our ways, our thoughts are not like God's thoughts. Kaya, huwag maya. Again, ang kahalayan, ang immoralidad ay ang una at basic na pinakakalaban at hadlang sa kabanalan. Kitang-kita yan sa ating unang pagbasang na pakinggan. Kaya wag nating sabing tayo nagpapakabuti, tayo na nga ay mabuti kung meron tayong natatagong immorality. Maghanda tayo sa pagharap sa Panginoon o maging mabuti sa pananaw ng Panginoon, not in our own terms, but in His terms. And for Him, immorality is an abomination. Ayon-ayon niya.
Wala dapat maging puwang ang imoralidad sa isang taong nagpapakabuti at nagpapakabanal. Ang sabi pa ni St. Paul sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto sa 13, kung ang pagkain ay para sa tiyan at tiyan ay para sa pagkain, ang ating katawan ay hindi para sa imoralidad, hindi para sa kahalayan, kundi para sa paglilingkod sa puong may kapal. Ang katawan natin ay inaalagaan ng Panginoon. Sinabi ni San Pablo yan. Sapagkat paano nga naman tayo makakagawa ng mga bagay na dakila kung mahalay ang ating pamumuhay, pag-iisip, mga gawa at pananalita. Dito, ito yung puntong sinasabi ko na kahit gaanong mabuti ang gawin mo sa labas, kapag may masama ka sa loob mo, one thing, yung immoralidad, kaplastikan lang yun. Hindi tunay ang lahat ng mabuti. Kulang na kulang yon sa harap. Hindi pleasing in the eyes of God yun. So, do away with immorality. And I don't have to lecture you hinggil sa danger nito. Diba? Ang immoralidad talaga ang ugat ng maraming matitinding mga kasalanan na sumisira hindi lamang ng buhay ng isang tao, kundi ng buhay ng maraming tao, lalo tigit ng pamilya. Yung pagiging bastos ng anak mo, yung pagkakaroon ng nangyayari sa iyo ng boyfriend mo o ng kahit sinong kakilala mo, yung pagkakaroon ng number 2 ng asawa mo. Ang ugat niyan, immoralidad. Kaya nga ang payo ko, yung mga nagpapalabas ng mga immoralidad, o kahit na hindi diretsyong immoralidad na nagpapakita ng katawan, wag po nating tinatangkilik yan, lalo-lalo na sa YouTube o Facebook. Kaya dahil nagtatrive yan, ay may tumatangkilik, mayroong nanonood, wag niyong panoorin. Hindi gagawa ng mga basurang content yung mga taong yan. Ay sige ka, akala mo isolated yung gagawin mong pagtangkilik sa mga videos na, ay kaya magta-drive yan. So, wala ka na sa mundong ito, nandyan pa yung mga videos na yan. Kasi nga, kumikita, tinatangkilik ng karamihan. So, mapapanood yan ng mga anak mo, ng mga taong mahalaga sa'yo, and you just cannot predict and you just don't know kung ano po pwedeng maging epekto ito sa mga taong ito. Hindi lang yung may mga kaugnayan sa kamunduhan, ha? Kasi halimbawa din yung pagiging sakim, yung pagiging maramot, yung pagiging hindi mapagbigay, yung pagiging mayabang, kakugnay ng halayan, ng pagiging makamundo. Sapagkat ang attitude ng isang mahalay o pagiging makamundo ay yung para sa pansariling kapakinabangan o kapakanan. O di ba, kaya ka nanonood at nagbabasa ng porn for self-gratification. Kahit naman yung pagtatalik ng hindi pa mga kasal, walang commitment, friends with benefits. Ang nangyayari dyan, more on receiving and not giving. Kasi walang commitment. Kaya nga, kabaligtaran yan sa nangyayari sa mga kasal na. Kasi mayroong commitment na. Kaya't ang nangyayari sa mga kasal na ay pagbibigayan talaga, hindi yung pagkuha. That is why, wag mo sabihin na mahina tayo. Kaya nagiging biktima tayo ng kahalayan ng mga ito. Di. Sabi nga ng Panginoon kay San Pablo, my grace is enough for you. Nandun ang grasya ng Diyos. Kaya wag nating maging excuse. Ito ay lame excuse ng mga taong ayaw nang umaon sa pagiging makamundo, mahalay na tao. Mahina ako. Nagiging comfort zone na natin yung katwiran ngayon. Hindi tayo mahina. Palalakasin tayo ni Kristo kung gugustuhin natin ito. Kaya lang ang nangyayari, iniisip natin ang ating sarili. Self-gratification. Kaya hindi ka talagang mahina. Kung ayaw mong umalis sa pagiging immoral, hindi ka mahina. Selfish ka lang. Makasarili ka. In as much as kung iisipin mo ang epekto ng ginagawa mo sa ibang tao, lalo tigit sa Diyos na ayaw ng immoralidad, hindi ka papatol sa mga ganitong tukso. Sana ito po ay pag-isipan natin, ha? Again, gusto ng Panginoon na maging banal tayo. Yun ang preparasyon na ina-expect niya sa atin sa pagharap natin anytime sa Kanya. At ang pinaka-basic, matinding hadlang para dito ay ang pagiging immoral na tao. Huwag nating ismulin ito sapagkat ito ang isa sa mga pinaka-basic na weapons ng demonyo para sa iba pang mga pagkakasala ng tao. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Diyos. Alam kong Walang imposible may sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Hindi ako magdududa. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Sapagkat Diyos anak niya. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ng Diyos Pikit ang natin samo ang ko. Panginoon, tulungan mo kong mas mapalapit sa iyo. Tulungan mo kong maging matatag sa mga tukso na naglalayo sa akin sa iyo. Tulungan mo rin po sana ako sa mga problema ko sapagkat ito madalas ang nagiging dahilan para makapagsalita, makapag-isip, makagawa ako ng hindi maganda. Kayong alam mo naman din naman po sa puso ko na mahal kita. Kaya sana, Panginoon, mula ngayong isusuko ko ang aking sarili sa iyo, mas palakasin mo ko laban sa panunokso ng Diablo. Sapagkat alam ko na hindi naman niya ako tutuksohin ng ganito kung alam niyang wala siyang mapipinsala sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hindi ko isusugal ang lahat. Hallelujah. Ang relasyon ko sa iyo, ang relasyon ko sa siya ay muling babalik sa atin. Mas magpapakitatag ako. Mas magpapakabuti. Mas iiwas ako sa tukso. Sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang Kung mangyayari lalapit ka kay Jesus, sa iyo. kung mas matutulad ka kay Jesus, Kung lalapit kakamtin mo ang kapangyarihan laban sa puso ni Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang mapagod. Umiwas ka sa tukso. Mas lumapit ka pa kay Kristo para mas maramdaman mo kung lalapit kay Jesus. Kung paano mas kikilos ang Diyos sa buhay mo. Papuri sa Ama. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Offertory. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y iniligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalaga. Pray, my sisters and my brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name,
for our good and the good of all his holy church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your church through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with all the angels and all the saints, we proclaim your glory as with one voice we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us, in silence, pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. She has taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, O Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ngunit salamat, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang
daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpaalala sa aming magbalit-loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ng pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong panalangin at pagtulong sa mga paggawain ng ating simbahan, ng ating sovereign shop, ang pagpapakod natin, ang gate natin, ang bell tower natin, pati ang rectory, o ang tahanan ng pare at ang Chapel of Saints and Adoration Chapel. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtulong. Lalo na po sa mga hindi rin nakakapunta dito pero patuloy na nagbibigay ng kanilang tulong. Salamat po sa mga kapatid natin sa ibang bansa na nagtatrabaho. Yung ribbon na ito ay para po sa inyo. Dati ay sinusot ko ito for the longest time para sa mga frontliners nung panahon ng pandemic. Dahil hindi naman po pandemya, ito ay patuloy kong sinusuot para na sa mga unang frontliners, yung mga nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya, lalo na yung mga nangingibang bansa pa. Mabuhay po kayo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and your families in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sak na linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat.
Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong inihingan mong itatag, isang libing buhay sa pagpapahayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang araw po sa inyong lahat upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Amahan.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga ipamamisa at ng mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal din natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahihiwatig ni Propeta Jeremias na bagamat mahirap ang tumugon sa tawag ng Panginoon, higit na mahirap sa kalooban ang hindi tumugon sa kanyang tawag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako iyong hinihikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana, maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong lilimutin ko ang Panginoon, at di na sasambitin ang kanyang pangalan, para naman apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y nagpupurit ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Sa ikalawang pagbasa, ipinang-aanyaya ni Apostol San Pablo
ang pag-aalay ng buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo, at tutugon kami sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad, dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito ay kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para maibalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Get behind me, Satan. Yan po ang sinabi ni Jesus kay Pedro sa English translation. Hayaan po ninyong yang linyang yan ang pagnilaya natin ngayon. Get behind me, Satan. Meron daw isang mister na sinesermonan ng kanyang misis na napaka-shopaholic. Huwag magagawi sa mall, siguradong magsha-shopping. May bibili. Minsan, papunta sila sa isang lugar nang may madaanan silang isang malaking mall. Nako, suddenly,
Nagningning ang mga mata ni Mrs. Nakita agad ni Mr. Kaya agad sabi ni Mr. kay Mrs., Hay! Tigilan mo yung binabalak mo. Walang magmomol. Honey naman, walang magmomol. Honey, promise, hindi ako bibili. Yun naman pala eh. Wala ka naman palang bibilin eh. Ba't magmomol ka pa? Window shopping. Tingin-tingin lang. Hindi. Honey, please. Sa pagmamakaawa ni Mrs., napalambot ang puso ni Mr. Binaba siya sa mall. Ayun si Mrs. Sa una, talagang window shopping lang. Tingin-tingin lang. Meron siyang nakita sa isang boutique. Isang napakagandang outfit. Alam niyang bagay sa kanya eh. Ang titig niya, gano'n na lang, parang hindi niya ma-resist. Lalong-lalo na nang sabihin sa kanya ng sales lady, why don't you try it? Sa loob-loob niya, nga naman, try ko lang. And so, she went into the fitting room, she tried it, and then bought it. Kayo talagang mga babae, binili rin. Pag-uwi ng bahay, nalalaki ang mga mata ni Mr. Ano na lang? Sabi ko na nga, Honey, you promised me. Sumagot si Mrs. Sorry, honey. Kasi naman, gusto ko lang talagang i-fit. Kaya lang, honey, habang finifit ko, alam mo yun, parang Satan showed up before me. Satan showed up before you? Oo, parang ganun, honey, sabi ng Mrs. At tapos sabi niya sa akin, nung nakasukat na yung outfit, you look good in that outfit. Para lang mapahiya si Mrs., sinabi na lang ni Mr. Sige, granted for the sake of argument, that Satan showed up before you. Sana sinabi mo, yung sinabi ni Kristo kay Pedro, get behind me, Satan. Sabi ni Mrs., Honey, I did. Sabi ko sa kanya, get behind me, Satan. Ayaw kitang makita dyan. Kaya lang nung nasa likod ko na siya, sabi niya sa akin, maganda rin ang fit sa'yo sa likod mo. Kaya binili ka. Get behind me, Satan. Anong ibig sabihin yan? Una, linawin muna natin. Sinasabi ba talaga ni Kristo na si Pedro, ang buo nitong pagkatao ay Satanas? Katulad ng sinasabi mo, kapag gigil na gigil ka at galit na galit ka sa mister mo, ganun ba ang pagkakasabi ni Kristo kay Pedro? I don't think so. Kasi nga si Zaccheo na napakamakasalanan, tinawag pa rin niyang the pure one. Si Pedro pa ba? Nagmamalasakit lang naman sa kanya? Manapa, ang pinatutungkulan ni Kristo sa sinabi niya ay hindi ang pagkatao ni Pedro, kundi yung sinabi nito. Kasi nang marinig niya ito kay Pedro, hindi po dapat mangyari sa inyo ito. Hindi kayo dapat pahirapan ng mga tao. Biglang narinig ni Kristo, naalala niya yung temptation sa kanya ng diablo na iwasan ang paghihirap sa Kalbaryo. Kaya nga, sa totoo lang, ang pinatutungkulan dito ni Kristo, hindi si Pedro, kundi yung sinabi ni Pedro. Pinangungunahan niya kasi si Kristo. At tulad ng diablo. I-check po niyo yung John 13:27. Ang sasabihin doon ay ganito, nang pumasok na si Satanas kay Judas, sinabihan ni Kristo si Judas, gawin mo na ang gagawin mo. So ang talagang kinakausap ni Kristo ay hindi si Judas, kundi si Satanas na nangungusap kay Judas. First lesson, kung paano po pwede tayong gamitin ng Diyos, po pwede rin pala tayong gamitin at mangusap sa atin ang diablo. Kung tulad ni Pedro, tulad ni Judas, katulad ng babae sa aking kwento, pangungunahan natin si Kristo.
Kung tulad ni Pedro, tulad ni Judas, at tulad ng babae sa aking kwento, pangungunahan natin si Kristo sa ating gusto. Ano ba madalas ang ating gusto? Simple lang. Komportabling buhay na para bang wala ng puwang ang problema o paghihirap. Kung pamimiliin nga tayo, ayaw natin ng paghihirap. We want a comfortable life. Kaya nga nakakahanga yung mga kakandidato ngayon. Nag-aagawan talaga. Kasi lahat sila gustong maglingkod sa bayan. Yung paglingkuran mo lang yung pamilya mo, mahirap na yan. Magdadagdag ka pa. Mahirap niya. Kaya kakahanga ka, brat. Kakahanga ka, sister. Lalong-lalo nahahanga ka sa mga kabataan. Bata pa lang. Gustong mag-SK. Gusto nang maglingkod sa bayan. Di ba nakakahanga yan? Liban na lang, kung ang naiisip na niyang projects agad, hindi pa man, ay ganyan. NMAX, iPhone, allowance, house renovation. Ayun! Tayo dyan. Kaya sa mga kakandidato ng SK, siguraduhin mo lang na hindi ka nabulungan. Gusto mo magka-NMAX? Kumandidato ka ng SK? Sapagkat hindi galing sa Diyos ang bulong na yan, galing sa demonyo yan, kilabutan ka niyan. Ano ba ang bulong sa atin ng Diablo? Ang bulong sa atin ng Diablo, umiwas ka sa paghihirap. Hindi naman yan maisasantabi sa pagsunod natin kay Kristo. Isipin po ninyo isang prominenteng palatandaan ng ating relihiyon ay ang krus. Kahit sa ang simbahan, may krus. Pag may tahanan, establishmento, o kaya sasakyan na may krus, siguradong Kristiyano may-ari na yan. Ang libingan, kapag may krus, siguradong Kristiyano ang nakalibing diyan. Gusto nating ma-bless tayo sa pamamagitan ng pag-aantanda ng krus. Tayo mismo ay nag-aantanda ng krus. Sapagkat sa krus, napatunayan natin ang kasukdulan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At yun din ang inaasahan sa atin ni Jesus. Hindi niya sinabi, you want a comfortable life? Follow me. Hindi. Ang sabi niya dito, anyone who wants to follow me must deny oneself. Take up his cross and follow me. By the way, yung denying of ourselves dito does not mean simply depriving ourselves of something and then favoring ourselves with another thing. Yun bang, hindi ako kumain ng lechon kahit paborito ko yan. Pero pinapako naman yung ice cream na paborito ko rin naman. It's not following Jesus on one thing and then disobeying Jesus on another thing. Katulad ng ginawa ni Pedro, who was earlier, last week, following him. Pero ngayon sa Ebanghelyo, siya na ang gustong pasunurin. Hindi ganon ang denying ourselves. Ang denying oneself basically means dethroning ourselves. Sa trono ng ating buhay, aalisin natin ang ating sarili upang sabi nga ni San Pablo, si Jesus na ang mag-control ng buhay natin. So hindi na yung gusto natin, kundi yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang sabi ni Kristo kay Pedro, get behind me. Sa likod kita. When we follow Jesus, nasa likod tayo. Na para bang sinasabi sa atin ni Kristo, lumugar kayo. Kung talagang gusto niyong sumunod sa akin, sa likod ko kayo. Sapagkat, hindi kayo ang dapat na masunod, kundi ako. At yan ang dapat na maging disposisyon natin. Lalong-lalo na sa pagdadala ng krus natin. Ang ibig sabihin ng follow me, hindi lang yung sundan mo ko.
Ang ibig sabihin ng follow me, tularan mo rin ako. Paano ba ako nagdala ng krus ko? Paano nagdala ng krus si Kristo? Nagreklamo ba siya? Nagalit ba siya? Nanisi ba siya? Nagtampo ba siya? Hindi. So yun din dapat ang maging disposisyon natin. Kahit nagdadala tayo ng krus sa buhay natin, sapagkat ang pagkagalit, pagtatampo, paninisi, ay pag-i-insist pa rin ng ating sarili. Ito ang gusto kong mangyari. Ito ang gusto ko. Bakit ito ang nararanasan ko? Dapat wala na sa akin ang paghihirap na ito. Ay, kapatid, yung iba nga sa atin, dapang-dapa ka na, luging-lugi ka na, wala ka ng negosyo, malubha na ang sakit mo. Ikaw pa rin ba ang masusunod sa buhay mo at hindi si Kristo? Hindi mo pa rin ba isusuko sa Diyos ang pride mo? Don't get me wrong, naintindihan kita kung wala ka namang ginagawang masama, nag-iingat ka naman, tapos nagka-problema ka. Madali yung temptation na manisi. Madali yung temptation na magalit eh. Madali yung temptation na magtampo eh. Pero, yung krus ba ni Kristo ay para sa Kanya? Hindi. Hindi para sa Kanya. At wala rin siyang sala. Pinakawalang sala. Pero nagtampo ba siya? Nagalit ba siya? Nanisi ba siya? Again, don't get it wrong. Hindi ko sinasabing maadik tayo na parang sadista sa problema. Go, go, go. Lord, wala pa akong problema. Bigyan mo. Hindi ganon. Katulad ng Panginoon, ang normal ay umiwas din sa problema. Nung siya'y nasa hardin ng Gethsemane, ang sabi niya sa Panginoong Ama, kung maaari, wag ko nang maranasan ito. Ayaw din ni Kristo ng paghihirap. Kung pwedeng iwasan yan, iiwasan yan. Kaya't ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon ngayon ay ganito. Umiwas tayo sa problema. Magdasal pa rin tayo sa Kanya na mawala ang ating mga problema. Katulad niya. Katulad ng dasal niya sa Ama. Pero ang sinasabi niya sa atin dito ay ganito. Dumating man ang problema sa buhay natin dahil nasa mundo tayong ito na hindi mawawala ang sakripisyo, tanggapin natin. Huwag tayong magalit. Huwag tayong magreklamo. Huwag tayong manisi. And believe that if God allows it, He will help us carry it. Parang malungkot kayo. Ganon ang pagsunod kay Kristo. Pero alam po ninyo ang konsolasyon? Alam po ninyo kung ano maganda? Di ba nasa likod tayo? Habang sumusunod tayo sa Kanya? Habang nagdadala tayo ng krus? Pag-ibig sabihin, nasa likod, hindi ako magre-reklamo, Lord. Hindi kita ko questionin. Hindi ako magagalit sa'yo. Kasi nga nasa likod ka, sumusunod ka sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Okay? Mahirap yun. Kaya, parang down kayo eh. Ito maganda. Kapatid, kahit nasa likod ka pa at sumusunod ka sa Kanya, ang mas maganda ron, nasa sa unahan siya. Matatakot ka bang lumusong sa tubig nang hindi pa nasusukat ng tatay mo at sinasabi ng tatay mo, Anak, mababaw lang at nandito ko para saluhin ka. Matatakot ka bang kanin ang pagkain na hindi pa natitikman ng nanay mo at sinusubo sa'yo? Okay, masarap, anak, kainin mo. Bakit ka matatakot? May nauna nang nagmamahal sa'yo at handang ialay ang buhay para sa kapakanan mo. So bakit tayo matatakot na pasanin ng ating krus? Kahit nasa hulihan tayo, nasa una naman siya. Sumusunod lang tayo. Bakit tayo matatakot na pasanin ng krus kung nauna na itong pasanin ni Jesus? Alam po ninyo, alisin na natin yung pag-iisip na ang Diyos ay parang nasa trono lang niya at binibigyan lang tayo ng krus. Yan. Bahala ka na sa buhay mo. Ayan yung krus mo. Buhatin mo.
Hindi ganun ang Diyos. Alam niyo kung paano tayo nagbubuhat ng krus? Ganito. Kung papaanong tinulungan ni Simon ng taga Cirene si Jesus. Imagine, ang may dala ng krus ay si Jesus. Tumulong lang siya ng mga ilang metro. Pagkatapos nun, si Jesus na ang nagtapos. Kapatid, ganon ang pagbubuhat natin ng krus. Ang unang nagpapasan talaga ng problema mo sa pamilya mo, ng problema mo sa buhay mo, si Jesus. Siya talaga ang mas nagpapasan. Nasa Kanya talaga ang bigat. At siya ang mas magtatapos. Nakikipagtulungan lamang tayo kay Jesus. Sa panluloko sa iyo ng asawa mo, siya ang mas nasaktan, hindi ikaw. Nasaktan ka, pero mas nasaktan siya. Sa paghahangad mo magbago ang asawa mo, ang anak mo, yun ay mas hinahangad niya. Sa pagnanais mong iayos ang buhay mo, yun ay mas hinahangad niya. Siya talaga ang mas nagdadala. Tumutulong lang tayo sa Kanya. Ngayon kung bakit kinakailangan pa natin siyang tulungan at hindi na siya na lang. Kapatid, paano pa niya tayo pagagalingin kung ayaw na natin? Paano pa niya pagbabaguhin ang mahal mo kung ayaw mo na rin? Paano siya gagawa ng mabuti sa iyo? Paano niya isosolve ang problema mo kung wala na lang para sa iyo ito? Sana maisip natin ito. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa lahat yata ng imahe ni Kristo, ang pinaka-touching na imahe, hindi naman yung glorified body or resurrected Christ, kundi si Jesus na nakabayubay sa krus. Si Jesus na nagpapasa ng krus. Bakit very attractive yan? Kasi sinasabi niya sa iyo, anak, ako talaga ang mas nagdadala ng krus mo. Kasi mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, wala naman talaga akong krus. Paano nagkaroon ng krus ang Diyos? Walang krus ang Diyos. Pero binubuhat ko ang iyong krus. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ako ang nauuna, sumusunod ka lang. Ako ang talagang nagdadala, nakikipagtulungan ka lang, maniwala ka, masosolve ito. May mangyayaring maganda pagkatapos nito. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. alam kong may Hindi ako magtutuda. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos Alam niya ang dinaranas ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko,
dinggin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, patawad, sapagkat sa maraming pagkakataon na nagkaroon ako ng mabigat na problema, sinisisi kita. Nakakalimutan ko na ang paghihirap ay bahagi ng buhay ko sa mundo. Yung buhay dito na hindi perpekto, nakakalimutan ko rin na ang paghihirap ko ay bahagi ng pakikihati ko sa pagkapasan mo ng krus ng mundo. Oo, nakikihati lang ako. So hindi kita dapat sisihin, dapat pangang magpasalamat ako sa iyo sapagkat yung nangyaring krus sa buhay ko, hindi mo ginusto, pero tinutulungan mo ako at maniniwala ako dahil sa iyo, kakayanin ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. It's just a matter of time. Maghintay ka lang. Maaaring matagal, maaaring mahirap kung lalapit ka kay Jesus. Pero unti-unti, magiging maayos din lang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta He is on top of the situation. He is in control. Kung lalapit kay Jesus, hindi niya pababayang ibaon ka ng iyong krus. Ikaw ang magbabaon sa iyong krus. Mapagtatagumpayan mo dahil kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na parito at nahukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at dinumos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko'y lalagak. Panginoon, alay namin,
tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't pasmasan. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Panginoon, palay namin ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas, katas ito na piniga, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko ilalaga. Panginoon, handog namin, kaloob na tulutan mo upang maging ang tinapay ng buhay. Alak na to nagdudulot ng iyong espiritu. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Panginoon, laan namin sa buhay na ito'y loob mo ay sundin. Panginoon, dugod namin, paglingkuran ang layunin na ika'y paghariin. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalaga. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay
itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayanang banal. Butil ng trigo, kabunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkaing dalisay, sa iyong alala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pagkain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sampayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Handog ng iyong sambayanang banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinabihas ng pagkakaniya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inihalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si Ned Joyce, Silito, Erce Michael, Arsenio, Sergio, Nene, Emer, Asinto. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, lalo na sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga pagkakasala,
Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong-lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nawa na kaloob ng Panginoon na nagsasabing iniingatan niya tayo at tinutulungan niya tayo sa pagdadala ng krus sa buhay, ang kapayapaan nawa niyan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng ganyang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaalayahan upang Kanyang samahan at tulungan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay natin may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kayang kahantungan? Ngunit salamat, tayo'y natagpo. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang lahat. Siyang ating Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon, sa ating buhay, sa tuwina, siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya'y atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating
gabay, siya sa atin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating bay. Siya sa atin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong mga ligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasamitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y pasasalamat, sa iyo'y pasasalamat, sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig din namin sa aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo
asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa mga paggawain pa ng ating simbahan, sa ating souvenir shop, sa ating bell tower, sa rectory o tirahan ng pare, sa Chapel of Saints at saka sa Adoration Chapel at yung Apostles sa paligid, sa pagpupuno pa ng Stations of the Cross natin. Marami pa, pero maraming salamat po sa maraming mga tumutulong. Yung mga nagpupunta dito at yung mga kahit di pumupunta nagpapadala ng kanilang tulong. Salamat po sa mga kapatid din natin sa ibang bansa. Ang ribbon na ito na suot ko ay laging para sa inyo. Dati ito'y para sa mga frontliners nung panahon ng pandemic. Ngayong wala na naman ding pandemya. Patuloy ko po itong sinusuot sapagkat kayo naman ang mga naunang frontliners. Yung mga noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon ay nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa. Para po sa inyo ang ribbon na ito, mabuhay po kayo. Sa Biyernes po ay birthday ni Mama Mary. Ang misa po natin ay hindi lang 6 p.m., meron tayong 6 a.m. Mass for September 8. Sa Biyernes po yun. May 6 a.m. Mass at 6 p.m. In-encourage ko kayo, encourage lang, na mag-offer kahit maliit na cake sa ating mahal na ina na ipapakain, hindi sa pare. Hindi ako mahilig sa cake. Ipapakain po natin, ibibigay po natin sa mga less fortunate. Okay? Or sa mga bata. Okay? So, encouragement lang, nasa sa inyo kung mag-aalay kayo. September 8, ang misa po natin, 6 a.m. at 6 p.m. para sa birthday ng mahal na ina. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, magmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdal linis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.
you.